Mapapalaban kaya si Digong kung tatakbo siyang senador sa 2025? Nahirap pa sagutin yan. Pero may mga umiikot na balita na parang oo daw. Pero tingnan natin. Tingnan natin yan. Pag-aralan natin ng konti, tas bago tayo mag-conclude. Bakit tayo nakapag-topic ng ganito? Kasi una, napanood ko tong video na to. Papakita ko sa inyo, ha? Para nagkakain. Ay, hindi. Before pala natin gawin to, syempre. Bago natin gawin to, tayo muna yung magsa-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fee sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba account details so dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong pong unang padala. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Eto, pag-usapan na natin, guys. Eto na nga. Nakita ko kasi itong video na to kanina. Tapos, nung sinusundan ko yung mga ibang videos ni Politico ngayong araw na to. And by the way, Politico, ako medyo nakakahalata na. Todo build up kayo kay Martin Romualdez, Todo, wag kasi. Yan naman, bagong pa-boost. Tara, panoorin na natin, guys. Ayan, ito yung una na napanood ko kanina. Ang sabi, ang title ng video ay Duterte Magic, pumapalya na nga ba? Duterte Magic, pumapalya na raw ba? Panoorin natin yung video. Unti-unti na raw nauumay ang publiko sa tila siramplakang taktika ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pagtugon sa kanyang mga kritiko. Okay. Ito ang giniit ni dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas sa panayam sa Politico. Ayon kay Llamas, hindi na masyadong gumagana ang tinatawag na Duterte Magic at mukhang papunta na ito sa Duterte Fatigue. Duterte Fatigue. Ang ating opisyal, baguhin na ni Digong ang kanyang estilo upang hindi mapagod ang publiko at maiwasang banatan siya ng mga nakaupong opisyal sa gobyerno. Okay. Magugunita ang binanata ng dating Pangulo ang binantaan ng dating Pangulo ang buhay ni ACT Teachers Representative Franz Castro dahil sa pambabatikos nito. Uy, lakas ang positioning nun ng anak na si Vice President Sara Duterte. Kailangan na nilang baguhin yung narrative. Yung dati kasi yung narrative nila, yun. Kinakatakutan, anong tawag nila? The Punisher. No? Yeah. Pero ngayon, hindi na ganun ka-effective. No? Yung mga kongresista, yung mga senador na dati ay defenders nila, ngayon hindi na. No? Binabati ko sila dahil tinetreten yung isang kapwa kongresista na papatayin. At paano naman magiging positibo yung iyong confidential tsaka intelligence fund? Kung mismo yung tatay aaminin na ginagamit niya yan para magpapatay ng mga tao. Yon, napanood ko to kanina. Okay. Napaisip ako ng konti. Tapos, nagkalkal-kalkal pa ako sa Politico, Nagkalkal-kalkal pa ako. And then, nakita ko to, itong article na to. Kwento ko lang. Malakas pa ang kalaban. Duterte faces uphill battle in building opposition in 2025. Galing din yan kay Ronald Llamas. Kay Ronald Llamas din ang galing yan. Si Ronald Llamas, mga kotsero, itong mamang to. Yan si Ronald Llamas. Okay. For the most part, sa kadalasan, mga kotsero, I don't usually agree. Hindi ako uma-agree dito kay Ronald Llamas. Pero kung babasahin natin yung sitwasyon ngayon, kung ano man yung sinabi niya ni Ronald Llamas, parang may kurot ng katotohanan. Bakit? Tulad nga disagree lang ako doon sa sinabi niya na pinagbantaan niya si Franz Castro. Okay? Total naman, may kaso na yan, nakahablay na yan sa korte, pinag-aaralan na ng prosecutor yan,
At actually, pinupuwersa pa nga ni Franz Castro na kasuhan nga daw ng grave threat si FPRRD dyan. But it's up to the prosecutor. Tingnan natin kung ano sasabihin ng prosec dyan. In my perspective, walang threat. Hindi siya nagbigay ng death threat. Sa sa pananaw ko lang. But again, it can also be argued na meron. Kapag sinabi natin it can be argued, ibig sabihin, depende kay abogado. So, I disagree there sa punto na yun. Pero kung titingnan natin, mga kotsero, yung naging response sa kanya ng Kongreso, eto, binanatan din si Digong. Di ba? House answers Rodrigo Duterte's rant after OVP lost secret funds. Sinagot siya ng Kongreso. Si Secretary General Reginald Velasco ang naglabas ng dokumento. Ito yata yung sinabi na COA eh. The House has no disallowances, no notice of suspension, and no notice of charge. It means that we always pass the COA audit. Yun. Ngayon mga kotsero, marami na akong video na ginawa tungkol dyan. Pag sinabi natin no disallowances, no notice of suspensions, and no notice of charge, ito po kadalasan ang ibig sabihin nito ay merong maling paggamit ng budget. So, ang sinasabi po dito ng House of Representatives, wala kaming mali sa paggastos namin ng budget. Hindi kami binigyan nito eh. Yung Office of the President, wala rin naman ganyan. Yung Office of the Vice President, wala rin ganyan. Pero, again, mga kotsero, uulitin ko lang. Si Office of the President, si Office of the Vice President, wala rin yan. Walang disallowance, walang suspension, walang notice of charge. Pero yung kanilang audit report ay public. Nakikita ng publiko. Yung audit report nila. Malalaman ng publiko kung saan ginastos ang pera. Bakit ang Kongreso hindi? Bakit ang Kongreso hindi ipinapakita yung auditor's report? Bakit secret yung sa inyo? May mali doon. May mali doon. And COA, pakita nyo. Ipakita nyo kung saan ginastos ng Kongreso yung kanilang budget para magkaalaman tayo kung saan napunta yung 4.9 billion pesos na extraordinary funds. But anyway, going back. So, sinagot si Digong ng Kongreso. Yan, wala naman kaming issue. Dinagdagan pa, itong nakaraan, 3 days later, 12 ito, and then nung 15, October 15, House Party Chiefs tell Duterte, stop the threats. Ito yung may sulat na anonymous. Ito yung, naalala nyo, gumawa ako ng vlog nito eh. Nung nabasa ko yung sulat, parang, bakit ganun? Ba't anonymous? Ang tapang-tapan yung gumawa ng sulat, hindi nyo pinirmahan. Ayan. Ayan, so may ganon. Kasi itong huli, ito yung pinakahuli. October 18, every 3 days may labas eh. October 12. Parang scripted eh. October 15. 'Di ba? Every 3 days. Pangatlo. October 18. Bakit every 3 days? Para hindi makakalimutan ng tao. Para hindi makakalimutan ng tao. Okay. Ito ngayon, huli, sabi ng isang kongresista. Sabi ni, buti pa to, si Jose Dalipe. Manuel Jose Dalipe. Ano kanyang sinabi? Sinuportahan ka namin nung administrasyon mo, tapos ngayon pagbabantaan mo kami. Ganon. Di ba? So to some degree, ito pa pala. Di, mamaya na to. So to some degree, mga kotsero, masakit man pakinggan yung sinabi ni Ronald Llamas, merong katotohanan. Hindi ko sasabihin kung pumapalya na ang Duterte Magic, hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang ay, yung impluwensya ni Digong ay parang humihina na. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun para sa inyo, mga DDS. Good luck. Kasi mga kutsero, lalo na if he's going to run for the Senate next year, mukhang magiging totoo na mapapalaban nga si Digong.
Buka lang naman. We don't know really. Sabi, political analyst Ronald Llamas is doubtful about former President Rodrigo Duterte's ability to rally support and consolidate allies for potential opposition in the coming elections. According to Llamas, the present administration remains a formidable force in the next elections. Yan. Panoorin lang natin yung video. Mas maganda yung panoorin lang natin para narinig talaga natin sa kanya. Medyo mahihirapan siya, pero pwede niya i-consolidate yung kanyang mga loyalista. No? Halimbawa, yung kanyang 4 na senador. Si Robin Hood Padilla, si Bongo, si Francis Tolentino, at saka si Bato de la Rosa. Pero, 3 dyan, electionist eh. So, titimplahin din nila. Paano sila maboboto? Ano ba Manalo muna. Ano ba yung timpla ng botante? No? So, yan yung kwan. Yung mga kaalyado niya, yung mga Cayetano, no? Ay hihikayatin din niya sa kanyang koalisyon, no? Okay. Na ang packaging ay independent minority sa Senado, no? Pero yung isa diyan re-electionist din si Pia Cayetano, di ba? So, ikatlo, susubukin niyang hatakin yung sister para mas epektibo yung kanyang Senator Amy. Hindi united yung Marcos family, no? Pero siyempre Marcos pa rin si Amy. No? Yan ba ay tatalon na gano'n na lamang, no? So, pwede niya i-consolidate yung kanyang mga kaalyado. Okay. No? Ikalawa ay mga bago. Halimbawa, hinahatak niya sa kanyang koalisyon si former Senate President Tito Soto. Pero duda ako na sasama sa kanya push comes to shove. Exclusively yung si Tito Soto dahil re-electionist din siya eh. So, ang magiging framework ni Tito Soto ay siya ay i-adapt ng administrasyon at saka ng oposisyon. Hindi yan sasama sa opposition lang. Diba? So, dahil tatamaan yung kanyang chances sa election. Although, sigurado na yan na mananalo ang senador. No? Si Doc Ong. That's partly true. Willie Ong na tumakbong vice president kay Isko Moreno. Alam ko, ayan ay hinahatak din nila. No? So, yan yung mga... sa magic Oo, yan yung mga binubuo nila. Si Doc Willie, baka manalo yan. Hindi ko alam si Harry Roque kung siya ay tatakbo uli. Siya nga ay kasama sa slate ni Bongbong Marcos, natalo siya. Lalo na ngayon kung siya ay nasa oposisyon na napaka-powerful ng incumbent at nagsisimula na siyang bumalat kay Bongbong Marcos. No? Kaya baka mangyari sa kanya yung kanyang pinagtatawanan na si Senator Risa Hontiveros na sabi niya ay nakachamba lang dahil 2 beses natalo, baka nanalo. So baka gusto niyang gayahin yon, 2 beses din siyang matalo. Uy, affected. Posibleng panalo sa ikatlong pagtakbo, no? So hindi natin sigurado kung sino pa yung mga sasama. Pero duda ako na marami yung sasama dahil napakalakas ng incumbent sa midterm. Okay. Let's break this down. Actually, buti na lang, sinulat nila sa article. Isa-isahin natin. Yung mga possibilities lang naman to. No? Mga possibilities lang. Okay, sinabi ni Llamas, medyo mahihirapan, pero pwede nyo niya i-consolidate yung kanyang, yung kanyang supporters or support. Nandiyan yung mga loyalists ni Digong, si Robin, si Bongo, Tolentino, Bato. Yan. Pero yun nga, sinabi niya, yung 3 dyan, re-electionist. Si Bato, si Tolentino, at saka si Bongo. And for them to be re-elected, kailangan nilang alamin kung saan ang kiling ng tao, di ba? Ganun lang kasimple yan eh. Ganun lang kasimple yan. So, hindi natin alam kung susunod sila. Well, definitely, susunod sila sa kung ano yung gusto ni Digong. But, kung ano yung direksyon ni Digong, it may posible na maapektuhan yung kanilang chances sa pagiging sa midterm elections. So that's one. Another is itong kay Cayetano. Actually, mga kotsero, nung na-mention yung Cayetano, unang-una ko naisip agad, si
Velasco. Bakit? Kasi masyadong masalimuot yung nangyari noon. Kung maalala nyo, mga kotsero, si Digong, during that time, kumontra kay Cayetano dun sa lalaki na senador na ngayon. So, hindi natin alam kung nagtanim ng sama ng loob ang mga Cayetano kay Digong because of that. Hindi natin alam. Pero if ever, ito yung, kumbaga, ito na yung moment nila para makabawi. So, this is another thing that you have to consider. Kailangan isipin yan. Kung i-consolidate mo yung yung coalition mo with the Cayetanos, kailangan you have to consider yung history. Ang dalawa, if they can bury the hatchet, walang problema, 'di ba? Kung magkapatawaran, tapos move on, and then, 'di ba? Walang problema. Paano kung hindi? So, doon medyo mahihirapan. Next is Senator Amy. Okay, si Senator Amy naman, mga kotsero, alam naman natin, supporter, ano talaga yan? Kumbaga, supporter talaga yan ni Digong from the get-go. I mean, from the time na nag-signify siya ng intention na tumakbong Pangulo, nandyan na si Senator Amy. Hanggang maging Pangulo, nandyan si Senator Amy. Nung nagkatampuhan, nandyan pa rin si Senator Amy. Hanggang ngayon, nandyan pa rin si Senator Amy. And one of the reasons kung bakit nandyan si Senator Amy is because of her friendship with VP Sara. Ngayon, mga kotsero, si Senator Amy is also a re-electionist. Diba? Tatakbo din siyang senador Re-electionist din siya So, hindi natin alam kung paano niya titimbangin itong kanyang diskarte for 2025. Although hindi ako agree doon sa sinabi ni Ronald Llamas na tawag dito yung hihilahin para maging opposition si Senator Amy. I doubt it's going to happen. Although I am now slowly being convinced na there is now a new opposition. I'm not saying it with hindi ko sinasabi yan ng final, pero mukhang it seems so. It seems na ganun. It seems lang. But let's see. Hindi pa naman natin nakikita lahat ng signs, kumbaga. Hindi pa lantaran Pero tingnan natin kung ano mangyayari. So, there's another problem. Di ba? Tapos, syempre, may dynamics yung pamilya nila Senator Amy, tsaka ni President Bongbong, andyan pa si Madam Imelda. So, let's see kung ano mangyayari dyan. Tapos, sinabi rin niya yung kay Tito Soto, tsaka Doc Willie. That will be, let's see. Kasi parang parang it's too early to tell. Si Doc Willie, I'm not sure kung tatakbo siyang senador. Si Tito Soto, for sure tatakbo yan. And with or without Digong, mananalong senador yan. With or without Digong, mananalong senador yan. Ganun kalakas si Tito Soto pagdating sa Senate. Hindi man siya nanalong VP o Vice President, pero pag-usapang senador, medyo malakas si Tito Soto dyan. So, hindi ako magtataka kung sure ball siya with or without Digong. Si Doc Willie, si Isko, ayan, feeling ko itong dalawa kakailanganin nila si Digong. Ayan, tingnan natin. As far as Doc Willie Ong, tsaka Isko Domagoso, tingnan natin yung numero nila nung nakarang election. Okay, 1.9, 1.8, hindi sila nagkakalayo. But, alam nyo mga kotsero, take note. Ito kasi, most probably, ito na yung mga loyal nila. Loyal na nila to as far as supporters are concerned. Kaya lang hindi binoto itong si Doc Willie at saka si Isko Moreno ay dahil merong Bongbong Sara. Okay? 31 million pareho yan. 31.1, 31.4, 31.5. So, kung walang Bongbong Sara, baka mas malaki yung boto na nakuha nila, hindi 1.8. So, let's see.
Ako, I'm just speculating, mga kochero. This is just speculations. But, sa usapang Senado kasi, iba na yung laro. Iba na yung laro. So, hindi natin alam. Let's say, itong 31 million ni VP Sara, mahahati yan sa 12. Ganun din kay President Bongbong Marcos, 31 million na yan, mahahati yan sa 12. So, with the exposure na nagkaroon na si Doc Willie noong nakaraang 2022 elections, tsaka si Isko, baka itong sa 2025, posible silang makapasok. Posible. Sa 2025. With or without Digong. But I would think that they would need Digong. Kailangan nila si Digong, mga kochero. Kailangan nila yung DDS votes. Itong dalawang to. Kailangan nila yung DDS votes, guys. So, yun. Tapos, ano pa ba? Harry Roque, may 10 million siya, if I'm not mistaken, noong nakarang eleksyon as a senator. So, let's see. Saan ba yung mga senators? Ito. Yung pinakamababa is pang 12 is 14 million. Pang 12, 14 million. May 10 million na siya. Pwede niya isugal. But he needs to be with the right party. Kailangan niya ng tamang partido. At kung totoo na meron ng pumapalya na yung Duterte Magic. Ito sila nagsabi niyan, di ako Kung totoong pumapalya ng Duterte Magic, he would need Digong or another party na tatanggap sa kanya para manalo. But again, mga kochero, looking at the numbers, kasi for example, etong gawin na natin example si Harry Roque. 11 million pala siya. 11 million. Ayan. Harry Roque, 11 million. 3 million na lang, pwede na siya maging senador, di ba? 4 million. Malamang sa malamang, yung mga bumoto dito kay former spokes, siya rin yung kombinasyon na to ng DDS at loyalista during that time. Ay Gibo rin, kasi unit team to mga unit team to Kay Gibo, kay Herbert Bautista. Yan. Ngayon, mga kochero, ang mga nanalong senador, sila yung mga kilala ng pangalan ng senador. Except for Villar, Tulfo, Padilla. Yan. So, makakailanganin lang ng matindi-tinding dito. Matindi-tinding suporta. Not only that, mga kochero, although sa Publicus, mataas ang survey si Digong, pagdating sa pagkasenador. Ayan, actually, number 1 siya dito. Ayan. Number 1 siya dito. Top 12 as a senator. Di ba? Top 12 yan. But, dito sa bago, sa Okta, itong bago, hindi natin makikita ang pangalan niya. Wala yan dyan. As in, wala. So, wala. Defensor, Recto, Gomez, Trilon, Revillame, Aquino, Duterte, Pulong. Walang hindi Duterte na dito ba? Defensor, and then to pala to kanina. Wala. So, this is going to be a very, very big challenge kay Digong, Lalo ngayon, mga kochero. Bakit? For all intents and purposes, ikwento na rin natin. Alam naman natin na bumaba ng 12% ang trust and the performance rating
ni VP Sara. And that will have a significant halo effect on the Duterte brand. So, anong magiging ano dito? Anong takeaway natin dito? Kung si Digong is still looking for a round 2, magra-round 2 pa siya sa politika. National, I'm not saying local. National politics. It will be a challenge. Siguradong challenge yan. Not only because he antagonized, kasi kinalaban niya yung Kongreso, and most of his support before nanggagaling sa Kongreso, I think na overestimate niya yung influence sa Kongreso. Hindi niya siguro in-expect na magre-react ng gano'n ng Congress. But it did. So, there. Another is, I think may pinakamalaking epekto kay Digong is yung kanyang stance pagdating sa China. Knowing, mga kotsero, na 70% of the Filipino population dislikes, ayaw kay China. At dahil sa very, very quite soft stance ni Digong dyan. Kasi nung una, parang, jet ski tayo, jet ski sa Scarborough, etc., etc. Tapos, habang tumatagal yung term, yung jet ski niya, naging joke. Diba? Yun ang sinasabi ni Harry Roque. It's a hyperbolic statement, etc., etc. So, it has a very, very significant effect. Diba? Tawag nga sa kanya nababasa ko sa comment. Diba? Tawag sa kanya, Maudigs. Diba? Parang it's a play on words kay Mao Zedong. Diba? Maudigs. Kay VP Sara naman, Sara Mao. Diba? Mga ganun. Nababasa ko lang sa comments. Hindi ko alam kung ano yung nanggaling yan. It will be a challenge kung i-maintain nila to. Itong ganitong direction. Something has to change kung tatakbo silang senador, kung si Digong tatakbo senador. But again, hindi naman natin kontrolado yan. Kung tatakbo siyang senador, edi go ahead. But na-mention na niya before na he wants to retire. So again, lagi ko naman sinasabi to, mga kotsero, no? I think he has done his service to the country. Nagawa na niya yung kanyang dapat gawin, and it's time to retire. It's time to retire. Ito pala. It's time to retire. I think, ginagamit na lang siya ng mga taong may vested interest And sana hindi siya wag niyang kagatin yung interest ng tao para pagbigyan lamang sila, di ba? Pero since sinabi na niya before na gusto niya mag-retire, gustong gawin, mag-enjoy na siya sa retirement niya and everything. Why not just, he's already advanced in age. Another 6 years in politics will only, will not do him good. And he did his part. Nagawa na niya yung dapat niyang gawin. Nag-contribute na siya sa national development. He has done a good job as a president. And there's no, para sa akin lang there's no point of, walang punto para sirain pa yung legacy na yun. Wala na. That's it. Okay na yun. Happy na tayo dun. Pero kung yung iba, gusto pa nila, why not, diba? Feel free. Diba? Walang problema. Kung gusto pa niya. Sana gusto talaga niya. At hindi napipilitan lang siya. So, yan mga kotsero. Hanggang dito lang po tayo sa video na ito. Okay, maraming po salamat sa inyong suporta sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. At sa Facebook page dyan, paki-follow na rin yan. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. And I'll see you next time, guys. Bye, everyone. See you. Bye.